O, real talk tayo guys. Real talk. Two things. Dalawang bagay lang naman ng reaksyon ng mga nandito na sa Canada, no? Na naninirahan, nagtatrabaho for quite some time dito sa Canada. Number one, masaya at kontento. Yon. Number two, ito, marami tayong naririnig dito sa number 2 na to. Yung iba, hindi masaya. At yung iba may halong pagsisisi. Hindi natin sila masisisi. Yun yung, sila yung naka-experience ng ganong bagay, no? So una, masaya at kontento. Pangalawa, yung iba, hindi masaya, nagsisisi. Saan kaya tayo dun? Kung nanonood ka sa video ko ngayon at nandito ka sa Canada, saan ka rito? Number 1, yung masaya at kontento? Or number 2, yung may halong pagsisisi? At parang hindi kasi na-meet yung kailang mga expectation versus sa reality ng buhay dito sa Canada. Saan ka? 1 or 2? Himayin natin. Siguro yung iba medyo magdi-disagree sa number 2 na bakit to magsisisi na nasa Canada na. Whether you like it or not, believe it or not, marami rin po talaga tayong mga kabayan na sabihin natin hindi kontento, hindi masaya sa naging buhay nila rito sa Canada. Iba nga umuwi. Totoo po yun, hindi yun yung halong istorya. That's the reality. Iba nga ilang linggo pa lang umuwi na. Iba after 2 years, 3 years, 4 years, sabi ko nga yung tao iba-iba. So hindi na sila masisisi kasi yun yung pinili lang na desisyon sa buhay. Okay, isa-isahin natin. Masaya ka ba sa naging buhay mo dito sa Canada? Kung naninirahan ka dito ng 2 years, 4 years, 10 years, masaya ka ba? No. Real talk tayo Bakit ka masaya? Una, siyempre, yung mga expectation mo bago ka nagpunta rito na meet, like yung good benefits. Diba, maraming magagandang benepisyo rito pag napunta ka rito sa Canada. Especially pag naging permanent resident ka at Canadian citizen. Number 2, it's your dream country. Kasi natupad yung pangarap ko na makapunta rito. Siyempre, Canada is Canada. It's North America. And it's close to US, di ba? That's number 2. In number 3, it's a beautiful place. Talaga naman napakagandang bansa yung Canada. Diba? Dati napapanood lang natin sa mga YouTube, sa Facebook, pero ngayon napunta mo na. So, talagang nakita mo yung ganda ng Canada. Diba? Number 4, best healthcare. So, masaya ka kasi talagang nakikinabang yung pamilya mo sa ganda ng sistema ng healthcare dito sa Canada. Huwag na tayo makipagdebate. Sabihin natin na libre, sabihin na iba hindi libre. Huwag na tayo makipagdebate. Ang mas maganda is, hindi man daw libre yan, galing sa tax, at least talagang pinapakinabangan natin ng maayos yung benepisyo rito, especially sa healthcare system. Kasi I don't want to argue na hindi libre yan, nagbabayad ka sa tax. So, forget about it. Ang maganda rito, lahat tayo nakikinabang sa ganda ng healthcare system sa Canada. Kung iba ayaw pa rin maniwala maganda, that's your problem, not mine. Okay, next, polite people. Ayan. Talagang tao dito mababait. Talaga na may experience mo naman talaga. Hindi naman to talaga kwento. Talagang in general, siyempre may mga isolated cases na may iba medyo bastos. Totoo naman yung kahit sa ang panig ng mundo ka, meron talagang ganun. Pero in general, talagang mababait yung mga Canadian talaga. Okay, next. Sabi nga sa sa survey, Canada is one of the best place to live on earth. Kasi yung safety, yung economic stability. Siyempre, kung magre-raise ka ng family, titingnan mo yung safety. Hindi lang puro pera, puro trabaho hanapin mo dyan.
kailangan tingnan mo yung peace, order, tsaka yung safety. Di ba? Kasi kung hindi mo makikita yan, hindi maganda yung bansa. Okay. Ano pa? Masaya ka kasi pwede ka makapunta agad sa US, di ba? Kasi nasa Canada ka. Mag long drive ka, nasa US ka na, di ba? So yung Canadian dream mo is natupad. So masaya ka talaga. Ikaw yung nasa number 1 sa vlog na dinidiscuss natin ngayon. And the last one na idadagdag ko is masaya ka kasi yung bansang ito para sa iyo has a lot of opportunity. Napakaraming opportunity. Napakaraming way para mabago mo yung career mo. Para makahanap ka ng magandang trabaho na may magandang benepisyo, not only for you but for your family. So, di ba maganda? Tsaka kung talagang gusto mong mabago yung career mo, maraming paraan dito. Even the government can help. Pero syempre, gagastos ka, mag-uutang ka, sabihin ng iba, utang na naman yan. So, gusto mong mabago yung buhay mo, gusto mong maayos yung career mo, syempre gagastos ka. Hindi naman pwedeng ibigay lang ng gobyerno yan. There is no such thing na bibigay sa iyo ng libre. Kahit sa Pilipinas ka, kahit sa US ka, uutang ka. Pwede ka naman makakuha ng scholar, pero syempre talagang mag-aaral kang mabuti, pero gagastos ka pa rin. Dito nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, mayroong 1,000 dahilan. Diba? Tsaka idadagdag ko lang dito sa number 1 dito, talagang sa number 1 is all positive. Pero pag dito, tamad ka sa Canada, yung bansang ito is hindi para sa'yo. Kasi lahat ng mga positive na sinasabi ko is mare-reverse kapag puro katamaran, puro reklamo ang umiiral sa utak mo dito. So yun yung isang side ng buhay dito sa Canada. Una, sabi ko nga, thankful, masaya, nagpapasalamat at nakarating, nakapagtrabaho, na isama yung pamilya dito sa Canada at na-enjoy yung ganda, benepisyo at napakaraming opportunity dito sa Canada. Ngayon, ito naman yung other side. Yung pangalawang mukha ng buhay ng mga immigrant dito sa Canada. Kung yung unang diniscuss ko is mostly mga positive side, na lahat nagpapasalamat, being thankful na nandito sa Canada at ini-enjoy yung beauty ng nature, ng benefits, trabaho, and so on. Yung pangalawang side naman, ito yung mga tao na hindi raw sila naging masaya. Mostly sa kanila is nagsisi raw sa pagpunta rito. Whether you believe it or not, may mga tao talaga na nakaranas ng ganito. Okay, bakit sila nagsisi? Kung tama yung term na sinasabi ko, bakit sila hindi masaya? At bakit pa raw sila nagpunta sa bansang Canada? So ito yung mga reasons, sabihin ko sa inyo Number 1, nagkautang-utang daw sila nung pagpunta pa lang dito sa Canada. Kasi the moment na nag-process pa lang, talagang sobrang gastos, especially pagka international student, talagang milyon. And then nung nandito na, the moment na tumapa ka dito, hindi ka pa nga nakakatapak daw dito is may utang ka na, talagang yung iba nabaon sa utang, which is true naman. Kaya dito dapat madiskarte ka. Madiskarte, matipid, tsaka you have to be smart, not only working hard. Okay, number 2, overwork daw. Walang tigil sa trabaho. Kahit weekend magtatrabaho, kaya raw hindi sila masaya dito. No time for the family, according to them. Diba? So, sabi ko nga, dito talagang magtatrabaho kasi maraming bills na babayaran, from the rent, mortgage, car, insurance, and so on. Pero sabi ko nga, ano naman yun pinaplano, pinag-uusapan ng asawa mo, pamilya mo,
para hindi ikaw lahat ang gagawa. Tsaka dito, talagang diskarte. Di ba? Kailangan humanap ka ng trabaho na talagang may time ka para sa pamilya mo. Hindi lang puro trabaho dito. Tsaka yung trabaho na hanapin mo is dapat ligtas, maayos ang benepisyo, at tsaka yung travel time mo hindi ganun kalayo. Okay. That's number 2. Number 3. Ano pa? Number 3, sabi nga ng iba, scam daw yon. Kaya maraming nagsisi, ba't daw sila nandito? Dapat daw nasa Pilipinas na sila or other country, kasi kunwari nagpunta raw sila ng US, ang career nila sa Pilipinas is engineer, pagdating dito is odd jobs. So iba talagang nadismaya, nagsisi, tsaka yung iba talagang umuwi ng Pilipinas. Yung iba naman nag cross country pumunta sa US. So sabi ko nga, yung tao hindi pare-pareho ng mentality, hindi pare-pareho ng goal. So hindi natin sila masisisi. That's their decision. So wala tayong magagawa. Okay, next one. Sabi ng iba, kaya sabi nila hindi raw sila masaya kasi kapag holiday, hindi pa rin nakakasama yung pamilya nila kasi nagtatrabaho pa sila. Ayan. So sa mga papunta pa lang dito, ganito kasi rito no? May mga kumpanya na kahit na holiday, papasok ka talaga. Tapos mostly, iba-iba talaga ng day off yan. Depende sa trabaho mo. Hindi ka mukha sa Pilipinas kapag Saturdays and Sundays, kamukha kami nung nasa Pilipinas tayo, na nagtatrabaho tayo sa DepEd. Pag Sabado, Linggo, day off yan. So magkakasama tayo ng pamilya. Tapos kapag Christmas season, mga December 15 pa lang, wala nang pasok yan, balik niya na mga January 3. So that's a lot of Christmas vacation. Tapos may mga bonuses. Dito wala. Ayan. Pag umabsent ka, wala kang bayad. No work, no pay. So yun yung isa raw na inayaw din ng iba nating kababayan dito. So pag umabsent ka, wala kang bayad. Diba? And ano pa isa? Bakit daw hindi sila naging masaya rito? Because yung weather hindi nila in-expect na ganun ka-terrible. Sobrang lamig. Ayan. Yun nga, may mga tao talaga na hindi sanay sa ganung weather. Kaya lalo na pag medyo may mga edad na pagpunta rito, yung adjustment sobrang hirap kasi nasanay ka sa tropical country. Tapos biglang sasaba ka rito, darating ka ng December, January. So magkakasakit ka. Iba ayaw, gusto na sa loob ng bahay na lang, hindi na i-enjoy yung pagpunta rito. So talagang mag-a-adjust ka talaga. Pero ano naman may mga bagay naman na dapat gawin para makapag-adjust tayo. Tsaka dito pagka winter talagang depressing yung weather. Kaya kailangan mag-adjust ka ng maayos. Libangin mo yung sarili mo. Diba? Maraming paraan. Hindi ko na iisa-isahin yun. Ayan. And then lastly na idadagdag ko dito, kaya sila hindi raw naging masaya kasi sobrang laki ng tax dito sa Canada na parang lahat daw ng kinikita nila parang mostly, di ba, napupunta sa tax. Hindi naman ganun yung iba kasi masyado na exaggerated sa pagkasabi. Okay, depende yan sa province na Canada, no? Tsaka wag natin i-compare yung ibang bansa sa bansa dito. Sasabihin ng iba, mas maliit yung tax sa US kumpara sa Canada. Iba naman, mas maganda sa other province ng Canada kumpara sa Toronto. So do not compare. Kasi nandito ka, so you have to adjust. Tsaka ang maganda dito, kahit na medyo mataas yung tax, guys, maniwala kayo sa akin, kahit medyo mataas yung tax dito, lahat napapakinabangan natin yung social services sa ating gobyerno. Talagang napapakinabangan. Hindi napupunta sa kung saan mang bulsa.
Kaya maganda, kahit nagbabayad tayo, sulit na sulit talaga. From the healthcare system, sa transportation na kung may anak ka dito na under 17, tama ba? Under 17, walang pamasahe sa public transport. Di ba? Tapos may mga programa yung gobyerno na kung gusto mong ma-involve sa sports, sa mga kids activities, community services, walang bayad. Dahil sa maayos na tax system dito sa bansang Canada. Di ba? So yun lang ang vlog natin ngayon. Sana nagustuhan nyo. At sana sa mga pupunta rito may nakukuha kayo na konting idea na hindi talaga hindi talaga wala talagang bansang perpekto. Wala, kahit sa Asia, Europa, America, US, Canada, walang bansang perfect. Lahat yan may negative, may positive sides. Kaya it's up to us, nasa atin lang yon kung paano tayo mag-a-adjust sa bansa na pinuntahan natin. Kasi hindi naman tayo pinilit ng Canada na magpunta dito. Tayo ang pumunta dito, di ba? Kasi kung ano yung sistema dito, talagang mag-a-adjust tayo. Yun lang yun. Tsaka kung gusto mong maging maayos ang karir mo dito, gagawa ka ng paraan. Yun. Pero overall, sa mga gustong pumunta rito, sabihin sa inyo, ang Canada is one of the best country to live, work, and raise your family. Dahil sa ganda ng serbisyo, benepisyo, tsaka yung multiculturalism talagang dito, tsaka yung ano ba yung sinasabi dito, diversity ng culture. Pag nandito ka, iba-ibang lahi makikita mo. Inchik, Pinoy, Hapon. May mga lugar na puro majority Pilipino, may mga lugar na majority puro Koreano, may mga lugar na majority puro Indian. So talagang diverse yung culture dito. So tapos pagka may mga event, talagang pinapahalagahan nila bawat culture. Tingnan nyo may mga Taste of Manila, ganun, di ba? Sabihin, pinapakilala dito yung mga pagkaing Pilipino, pati mga artistang Pilipino, yung kulturang Pilipino. They introduce it to the Canadian and to the world, di ba? So, yun lang ma-share natin sa inyo. Kahit saang bansa tayo mapunta, talagang dapat hardworking, tiwala sa sarili, at lang tayo, ipagmalaki natin na Pilipino tayo. Kahit may mga pagsubok, kaya natin yan, diba? Huwag lang tayong reklamo na reklamo. Tsaka isa pa, pag dito tamad ka sa Canada, walang mangyayari sa'yo. Ang mangyayari sa'yo, sabihin mo, ang Canada is a scam. Kasi hindi ka magiging masaya. And always be contented. Huwag masyadong tawag dito, live within your means, di ba? Huwag nating abutin yung bagay na hindi pa natin kaya at this moment, na bill mo ko dyan, bill mo ko nun, or else mababaon tayo sa utang. Dapat mamuhay tayong simple at naaayon sa ating kakayanan, and always be a blessing to other people. Tutulong tayo para may mga blessing na bumalik sa atin. So yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon. Once again, this is Alfred of Sir Alfred TV. Continue to like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Sir Alfred TV. Yun lang. Have a great day, guys.